Ganda ah. Ayan, nasa ilang months na yan? Alin? Ito, yung ano. Ano siguro to? Magpa 5. 5 months. Ganda rin oh. Welcome back dito sa ating YouTube channel. My name is Harness de Buentipo and you are watching. Kahapon, pumunta nga pala tayo ng Jaén, Nueva Ecija para pick upin natin yung ating kukunin na bagong alaga. So, nag-video tayo doon pero saglitan lang dahil nga medyo mahihain si Sir sa camera. So, panoorin nyo itong video na to and let's go! Guys, welcome back to my channel. So andito tayo sa Nueva Ecija. Binisita tayong tropa. Kukuha tayo ng bago nating alaga. So let's go. Kasama natin si Sir JB's Backyard. Tayo magpakita sa camera. Tignan natin yung mga alaga niyang tsabo. Pero siguro yung biyahe namin kanina kung kabisado yung daan. Isa't kalahati lang siguro. Ikot kami. Natawag ko tong tropa ko. Sabi ko kabisado niya. Hindi niya rin pala masyadong alam yung daan. Kita natin yung mga tsabo. Ang dami rin pala. May lavender ka pala ngayon sir eh. Natagig pa. Saan yung mga breeder mo ito? Pwede pakita natin breeder. Ano, month old pa lang yan yung breeder ko na ano, nabenta ko ng tagaan na rin, taga-tablak mo. Ito, lang ka. Nasa ilang buwan na yun sir? Ganda oh. Kaso ka lang, nag-try ko lang siya. Pindusan niya Brad. Ganda oh, quality. Ano sir, may dong Thailand na rin. Ganda pala yun, no? Ito yung tricolor na sinasabi mo sa leg niya. Ito pala yun. Ganda. Check natin iba. May Colombian din si Sir. Balisan dito yung ano sir, yung mga for sale mo. Ito. Yung isang pinakita mo sir dati. Di ba yung pinakita ka pang isang ano? Yan, ito yun, yung nasa labas na yun. Ayun pwedeng ano yan. Ito, may bibili na sa dalawa na yun. Ayun lang, parang kursunada ko yan eh. Ay, magpipisa na. Oo, nalabas na. Anong nakalay dyan? Yung model din? Hindi na kayo pagod. Lalabas natin. Ganda ah. Ayan, nasa ilang months na yan? Alin? Ito, yung ano. Ano siguro to? Magpa 5. 5 months. Ganda rin oh. Saan yung ano niyan? Pares niyan? Ay, magkakapatid kasi. Hindi pwedeng pares. Pag ano, pag magkapatid, breeding. Pero pag yung ano, tatay, magkapatid sa tatay, okay lang. Pwede mag-ama. Pag mga motel niya, ganda rin oh. Mayabang na agad. Sure ng ano to kaya? Hindi na to... Wala kaya, tandang. Hindi, ang ibig sabihin, hindi na sila yung madaling magkasakit. Ganun. Ay, hindi. Ginagawa ko kasi dyan. Pinupurgat saka kada buwan, saka vitamin. Ano yung purga niya? Yung powder? Oo, pagka mga bata pa, yung bastonero. Once a month lang yun?
pwedeng madalas kasi baka mamatay. Ito may isa pa palang hen, no? Oo, ito lang. Magkakapatid yung mga yan lahat yan. 11 yan, nabili na yung dalawa. 12 yung yung itlog, tapos 11 lang. 11 lang. Dami. Ano, sir? Ito raw, hindi mag-ano to, pure na mottled, no? Kasi may kulay na. Isa, siya, parang red siya. Ang difference yung babae, pure yun. Yun ang pure. Black mottled. Pakita natin yung difference. Ayun yung babae. Pindas niya. Ayun yung babae. Wala siyang gold sa leeg. Ito ba yung nasa picture sa ano mo? Profile mo? Hindi yung sa profile picture nung page mo. Silang dalawa yun? Wala pa siyang ganito nun. Tapos siya lumabas. Yung nakikita ko ng konti pa lang yung alam ko na. Kaya pinost ko na bigyan. Ayaw ko naman. Ganda rin tong hen, no? Ayun, dumadami na. Oo, nagiging gold na. Ba't pakain mo sa kanila? May conditioner ba? May... Ano lang, ito lang Pinaghahanan ko lang yung... Tingnan natin yung pagkain. Integrated, sasaubos mo yun. Integrated saka mais. Kaya siguro hindi rin kumakain yung akin dahil may conditioner. Hindi. Posibleng ano ka. Kasi pagkasawa na sila sa pagkain, palitan mo. Kaya siguro. Mas maganda siguro ganyan, pino lang, no? Ano yan, 5:1 yan, 5 kilong tsaka bayo tsaka 1 kilong mais. Okay, mas lamang yung bayo to. Wet feeding pala. Pero pag lumaki na, anong pagkain nila? Wet feeding pa rin. Tulad yun, para pare-parehas sila naman. Sa bagay, malilit kasi di nila kaya yung no? Mga conditioner. Kaya siguro madaming natitira yung sa akin. Hindi na dapat i-conditioner ganyan, okay na ganyan. Makati pa yung conditioner. So ayun na nga bale after natin pumunta ng Hain, Nueva Ecija at nadalaw natin si Sir JB's Mini Backyard, nakapili na rin tayo ng ating iuuwi. So mamaya papakita natin kung ano yung ating nakuha sa kanya and shoutout na rin sa kanyang page. So thank you very much sa pagbigay sa atin ng quality na tsabo. So magandang araw ulit sa inyong lahat. Bago natin ipakita yung ating nabili, check natin tong mga alaga nating kambing. Ito yung update sa kanila. Tingnan nyo naman yung mga katawan nila, ang gaganda. Tapos yung mga balahibo rin nila is makikinis. Plus yung ating inahin, buntis na naman. Ang due date niya is sa August 2025. So malapit-lapit na naman. Ang expected natin dito na magiging anak niya is triplets. So kadalasan naman triplets ang anak niya. Kung hindi triplets, may quadruplets pa. So ganyan kaganda yung ating inahin na yan. Tapos syempre ang naka-stud ulit dyan si Tenga. Bale ito yung mga unang produce ni Tenga. Magaganda yung kanilang mga itsura. Na-dehorn na rin sila. Itong mga to is mag 5 months old na. So kailangan talaga pag nagpapalahi kayo ng mga kambing, titignan nyo rin kung magiging maganda ba yung mga napoproduce nila. Kasi nga syempre yung kalidad ng ating napoproduce maganda rin yan dahil nga malalaki. Tapos pakakarnin na rin sila dahil nga may lahi yung kanilang tatay. So ang babae dito is dalawang babae. Ito isang lalaki. Bale hindi nagkakalayo yung mga edad nila. Gaya nito, mas nauna sa triplets dati dahil nga ito ay anak din ni Tenga. So tignan nyo naman, ang ganda-ganda ng kanyang itsura. Pero itong si Tenga, tinry na rin nating i-post dun sa online kasi nga hindi na talaga niya pwedeng ma-stud itong mga anak niya. So ito pa yung iba Ayan. Ito kapatid ni yung bulog na binenta natin last time. So ito naman magnanay. Itong si Mikmik, anak ni Ilong. Tapos si Mikmik, ito yung anak niya. Mas malaki lang yung anak ni Ilong last time dahil nga hindi natin alam kung nasa ano ba yun, nasa G's or dahil first time mga anak nitong inahin natin na to. So ito naman si Tenga. Ayan. Shhh. Ayan. Yung ating dappled na Anglo-Nubian. Hinihintay na nga lang din pala nating mag-hit ulit itong mga inahin natin kasi nga
ipapa-stud naman natin sila sa bower para masunod din yung line nila, kasi itong mga to F-series ng bower. So sayang naman, papa-stud natin sa full blood bower. At yan na nga yung update naman dito sa ating mga bantam dito sa Tiabo. So ayan, nangitlog na nga pala itong binread natin last time. Nasa 10 atang itlog niya, hindi pa natin na-double check, and nagliliblim na rin siya. Ayan, tumayo na siya. So pagpasok nyo dito sa ating lumang kulungan ng rabbit, ayan na yung update sa itsura niya ngayon. Medyo hindi pa ganun ka ayos, kaso okay na rin kasi nga may improvement. So pasok tayo. Ito yung mga alaga naman nating bibi dito sa right side. Ayan, meron din dito yung mga bantam na mga una nating palahi. Ayan. Tapos syempre pakita natin yung nabili natin last time. So ito yung dalawa, i-prepare na rin natin yan dahil nga wala ring pares ito. Mga ano pa to guys, ito nasa 3 months old, maliliit pa talaga, pero tingnan yung palong laki, no. Ayan. Yung isa nasa 2 months old, sobrang liit. Ayun, yung puti. Tapos ito yung nabili natin, papakita lang natin kung ano itsura nya. Ayan. Ito yung hen. Ayan. Ang kulay pala nito is mottled, black mottled. Yan yung nakurso na daan natin. Tignan nyo naman yung kulay, napakaganda. At yung ating cockerel. So cockerel nga palang tawag pag yung mga maliliit na laking manok o tsabo. Ayan, itsura nyo. Ayan o, sugi. Ganda ng itsura nya guys. So ayan, thank you nga pala kay Sir JB's Backyard sa pagbenta sa atin ito. Bali ang kukunin sana natin yung medyo mas matanda, kaso nga lang naunahan tayo na ipa-reserve na ng iba. Pakita lang natin itsura nya. Ayan, yung itsura nya. Pag ano to, pag pumatak ng 6 months old, makikita nyo na yung itsura nya na maganda, kasi nga maglulugon pa to dahil bata pa siya. Ayan. Tapos dito naman pala sa kabila, ayan, may mga itlog na rin yung iba. Ayan. Hiniwalay na natin sila sa mga kak dahil nga para hindi sila kawawa, dahil yung mga kak pinapatungan sila ng pinapatungan. So ito, may itlog ng dalawa, yung isa naman naglilimlim na, ayun, nandun sa loob. Kaya titignan natin kung makakaparami tayo ng short legs dahil nga yung iba medyo sensitive talaga ang tsabo din pag sa breeding, kasi minsan pag hindi talaga magandang kulungan nyo, naapakan din ng inay mga sisiw niya. Kaya ang importanteng gagawin natin is talagang tututukan natin yung kanilang paglilimlim, tapos kapag napisa na, kailangan maganda yung kanilang flooring. Ito mating itong gamit natin dito, pero masyadong malalaking butas. So ang gusto kong mangyari, ilalagay na lang sa mas magandang kulungan na hindi nasushoot yung paanong mga alaga nating sisiw. Ayan, tingnan nyo, ganda ng kulay, oh. Pero din pala tayo dito guys, yung napalusot natin na bantam, oh. Itim ang kulay niya, pero mga ano sila, mga medium to long legs siya. Ayan, oh, mahaba yung paa. Pero try pa rin nating i-breed niyan. Kasi di ba nga ang plano natin, mag-upgrade na tayo from Japanese to Thailand Chapo. So unti-unti lang. Pero sayang naman kasi kung ipapakawalan natin, baka kainin lang ng aso. Kaya pinulong na lang din natin. Guys, tignan nyo pala kung gaano siya kaliit. Ito yung tinatawag na short legs na Chapo. Opya. Nakakain kasi niya, kaya ayan, hindi siya kaliit, diba? Yan yung tsura niya. So pag napalaki natin to, ito yung gagawin nating pangpalahi. Ganda, oh. Ito may Thai blood na to, Thailand blood. So sa mundo ng pagtsatsyabo, meron talagang mga, dito sa Pilipinas dalawang klase yung tsabo kasi may Japanese tsaka Thailand tsabo. So itong binili natin may lahi ng Thailand tsabo, dahil yun ang ano ngayon ang mga sinasali sa show, tsaka mas magaganda yung tsura nila. Maganda pa rin naman yung Japanese tsabo, pero yung Thai tsabo, kapag pure talaga, nakabuka yung buntot. So ito nalahian lang to.
80% Thai blood. Yun ang sabi sa atin ni Sir JJ. At yan lang muna ang ating video for today guys. So see you next time, and update ko pa kayo dito sa mangyayari dito sa ating coop. So ang tawag sa kulungan ng mga manok, coop. Ayan, mga nag-aalaga ng tsabo. Bale, mga alaga natin dito, mga kambing natin, medyo magbabawas tayo kasi nga lumalaki na sila, bawal din maistad ng mga kapatid, yung kapatid nilang babae. So, ang ititira lang natin yung mga babae. And yung tatay nila, try natin i-post kung may bibili, tapos bibili din natin ng panibagong back niyan. So, ingat po kayo guys. See you next time. Happy farming po. Bye-bye.